Matapos ang maagang pagkaulila sa ina, ang ama ni Baek Sujong ang mag-isang nagtaguyod sa kanya at sa nakababatang kapatid niya. Nagsikap siyang mag-aral ng mabuti, sa kagustuhang makapasok sa isang magandang universidad. Gayunpaman, palagi siyang kinukutya ng isang kaklase na naiinggit sa kanya. Sadya pa nitong sinira ang kanyang payong, nang minsang umulan. Nang makita ang sirang payong, agad niyang inihagis ang libro nito sa bintana, para makaganti. Hindi siya nagpapatalo sa mga taong nang-aapi sa kanya. Isang araw, nahuli ni Sujong ang kapatid, na magdamag na naglaro ng video game, kaya nanggigigil na sinabunutan niya ito. Maluha-luha naman itong nagpaliwanag, na kailangan nitong makarating sa top level, para hindi maliitin ng mga kaklase. Dahil ayaw niyang may nangmamaliit sa kapatid, mabilis niya itong pinaalis at siya ang umupo sa harap ng computer. Nangako siyang tutulungan ito, na maabot ang pinakamataas na antas. Pagpasok ni Sujong sa laro, akmang papatayin na niya ang isang lobo para makakuha ng kapangyarihan, ngunit inunahan siya ng isa pang manlalaro, na nagngangalang Black Dragon. Naiinis na inakusahan niya ito ng pang-aagaw sa kanyang teritoryo. Sinita pa niya ito sa hindi paggamit ng paggalang sa nakakatanda, sa pag-aakalang isa itong batang estudyante. Sumagot naman si Black Dragon, at sinabing 22 taong gulang na ito, at dapat niyang tawaging Appa. Bago pa nila maresolba ang kanilang pagtatalo, agad na silang napalibutan ng isang grupo ng mga lobo. Nagkatinginan sila at magkasamang nilabanan ang mga lobo. Isang lobo ang sumugod sa nakatalikod na si Sujong, ngunit agad siyang pinrotektahan ni Black Dragon. Pagkatapos, ay pinagtulungan nilang talunin ang pinunong lobo, at matagumpay na natapos ang misyon. Matapos matalo ang pinuno, nagkasundo na ang dalawa, at nagkaroon ng paggalang at paghanga sa isa't isa. Bumuo sila ng isang alyansa, at ipinakilala siya ni Black Dragon sa 3 pang miyembro ng grupo nito. Labis na humanga ang mga ito sa kanilang teamwork. Nagbiro pa ang isa, na kung sakaling babae si Sujong, pwede na silang magpakasal agad. Agad na nilinaw ni Sujong, na siya ay isang babae, at ginamit lang ang account ng kanyang kapatid na lalaki. Ang talagang gamit niyang codename sa laro, ay Strawberry. Tinukso sila ng mga kagrupo, na hindi man sila pwedeng magkatuluyan sa laro, ngunit maaari naman silang mag-date sa totoong buhay. Agad namang nakaramdam ng pagkaasiwa ang dalawa. Pagkatapos ay pumunta sila sa ilog, at masinsinang nag-usap. Tinanong siya ni Black Dragon, kung bakit niya ginamit ang account ng kanyang kapatid sa laro. Inamin niyang gusto niyang i-level up ang account ng kapatid, para hindi ito maliitin ng mga kaklase nito. Dahil maagang naulila sa ina, at ang kanilang ama naman ay busy sa trabaho, inatasan niya ang sarili na alagaan ang kapatid. Naunawaan ni Black Dragon ang kanyang sitwasyon. Nangako pa itong aalalayan siya sa kanilang mga laro, dahil kahit ang pinakamalakas, ay nakadarama pa din ng kalungkutan. Ikinalugod ni Sujong ang pagiging maaasahan nito. Matagal na niyang gustong magkaroon ng isang nakatatandang kapatid. Ngayon, natupad ni Black Dragon ang pangarap na iyon. Tinanong niya kung mayroon itong mga kapatid. Ibinunyag nito na nag-iisang anak lang ito, at ulila na sa mga magulang. Naantig si Sujong sa mas malungkot na kwento ng buhay nito. Nangako sila na magtutulungan, at maaasahan ang isa't isa. Bago mag-log off, nagkasundo silang araw-araw na mag-usap online, tuwing alas 8 ng gabi. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging mas madalas ang komunikasyon ng dalawa. Bukod sa paglalaro, naging regular silang magkausap online, bilang magkaibigan. Pagkatapos ng bagong taon, nagkasundo ang kanilang grupo, na magkita ng personal. Maayos na nagbihis si Sujong, at sabik na nakipagkita kay Black Dragon. Nang makarating sa napagkasundo ang lugar, sumunod na dumating ang 3 pang miyembro ng kanilang grupo. Kahit iyon ang kauna-unahan nilang harapang pagkikita, agad silang nagkapalagayan ng loob, at masayang nagkwentuhan. Ngunit hindi pa dumadating si Black Dragon. Maya-maya, tumunog ang door chime, at pumasok ang isang gwapong binata. Tuwang-tuwang tumayo si Sujong, at sabik na nakatitig dito. Ngunit lumagpas lang ito, at ang nagpakilala bilang Black Dragon, ay ang lalaki sa likod nito. Nakita ni Sujong ang isang binatilyo, na tila isang middle schooler pa lang. Malayong-malayo ito sa inaasahan niyang si Black Dragon. Lumipat ang grupo mula sa coffee shop patungo sa isang karaoke bar, kung saan pabibong kumanta at sumayaw si Black Dragon. Ngunit hindi sinasadyang tumilapon ang wig nito at napunta kay Sujong. Hindi na nakapagtimpi pa si Sujong. Galit na tinawag niya itong manloloko, saka umalis. Mabilis na hinabol siya ni Black Dragon. Inamin nito na 15 taong gulang pa lamang ito, at isang estudyante sa middle school. Nagpanggap lang ito na 22 taon na, para hindi maliitin ni Sujong. Ngunit naniniwala ito, na ang edad at pangalan ay hindi mahalaga, hanggat ang kanilang mga puso ay konektado.
Pagkatapos ay lumuhod ito, at hinila ang kwintas na susi sa leeg, saka nagtapat ng pag-ibig para kay Sujong. Napalibutan sila ng maraming tao, at hinimok pa siyang tanggapin ang pag-ibig nito. Dahil sa kahihiyan, kinutya niya ang kakatwang pananamit at itsura nito, at ang terribleng pagkanta nito. Umiiyak na naiwan si Black Dragon, at hinila paalis ng mga bodyguard nito, papunta sa academy. Ang pantasya ng isang perpektong unang pag-ibig, ay naging isang madilim na kasaysayan para sa dalawa. Dahil sa karanasang ito, natutunan ni Sujong na huwag nang umasa sa iba, dahil magdudulot lamang iyon ng matinding pagkabigo. Tanging ang sarili lamang ang maaari niyang asahan. Pagkalipas ng 15 taon, isa ng matinik na team leader si Sujong, sa Yongsun Department Store. Nang makitang hinaharas ng direktor ang isang babaeng katrabaho, binali niya ang braso nito. Nang manigarilyo ang bagong direktor sa meeting room kahit bawal iyon, gumamit siya ng fire extinguisher, para mapilitan itong tumigil. Hanggang sa umabot na sa 3 direktor ang nag-resign dahil sa kanya. Humanga ang bagong empleyado, ngunit napaisip sila kung sino kaya ang kapuspalad na susunod na magiging biktima niya. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang dating si Black Dragon na si Ban Juyon, ay ang apo ng may-ari ng Yongsun Group. Ipinadala siya ng kanyang lola upang magkaroon ng sapat na kaalaman. Ipinarating sa kanya ni Chief Kwan ang mga kagustuhan ng kanyang lola. Gusto nito na palagi niyang mapanatili ang isang perpektong imahe, at iwasan ang mga aksyon na maaaring makasira sa reputasyon ng pamilya. Kaya naman kailangan niyang isakripisyo ang anumang pribadong buhay niya, na maaaring makapinsala sa kanyang katayuan bilang tagapagmana. Pero dahil ayaw niyang isuko ang mga kakaibang hilig niya, madalas na palihim na pumupunta si Ban Juyon sa mga bar. Isang tawag sa telepono ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Kinailangan niyang agad na makipagkita sa kanyang lola. Habang inaabot ang telepono, hindi niya sinasadyang nabangga ang sasakyan sa kanyang harapan, na nagkataong kay Sujong pala. Nang maalala ang mga tagubili ng kanyang lola, nag-atubili siyang lumabas ng sasakyan, sa takot na masira ang imahe ng Yongsun Group. Galit na kinalampag ni Sujong ang kanyang bintana, at pilit na pinapalabas siya. Nag-aatubiling lumabas si Ban Juyon. Nang makita ang mukha ni Sujong, hindi niya ito nakilala bilang si Strawberry. Galit na pinagsabihan siya nito, at inutusang humingi ng tawad, at resolbahin ang nangyaring aksidente. Ibinigay ni Ban Juyon kay Sujong ang business card ng kanyang abogado, at hinimok itong makipag-ugnayan na lang sa abogado niya. Galit na pinunit ni Sujong ang card, at inutusan ang kasamahan na iuwi muna ang sasakyan niya. Pagkatapos ay agad siyang sumakay sa kotse ni Ban Juyon. Hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong makatakas. Nang huminto ang sasakyan sa ospital, napagtanto ni Sujong na hindi naaangkop ang mga ginawa niya. Dahil sa saglit na pag-aalinlangan, nakapasok na si Ban Juyon sa ospital, at natakasan siya. Pagpasok sa ospital, nakita ni Ban Juyon ang kanyang lola, na dumalo sa burol ng isang empleyado. Magkasama silang nakiramay sa naulilang pamilyang. Nang makita ang umiiyak na bata, naalala niya ang pagkamatay ng mga magulang, noong bata pa lang siya. Siya ang sinisi ng kanyang lola sa pagkamatay ng kanyang ama, dahil siya ang naging dahilan sa pagkawala ng pinakamamahal nitong anak. Kinabukasan, dumating si Ban Juyon sa Yongsun Department Store, para opisyal ng pumalit bilang direktor. Bago pumunta sa kanyang opisina, palihim siyang nag-inspeksyon sa paligid. Samantala sa elevator, walang kamalay-malay na nagpahayag ng pagkadismaya si Sujong, tungkol sa pagkakabangga ng kanyang sasakyan ng nagdaang gabi. Nagsisisi ito na hindi nasuntok ang lalaking nakabangga. Narinig ni Ban Juyon ang lahat, na nasa bandang likod ng elevator. Agad niyang ni-record sa kanyang relo, na isang empleyado ang napansin niyang nagdudulot ng kaguluhan sa isang pampublikong lugar, at nangangailangang muling maturuan ng tamang asal. Maya-maya sa kantin, narinig ni Ban Juyon si Sujong at ang mga kasamahan nito, na pinag-uusapan ang bagong direktor. Kinutya ni Sujong ang palpak na sistema ng HR, sa pagpili ng maayos na direktor, kaya palaging hindi matino ang nailalagay sa posisyon. Muli yung ini-record ni Ban Juyon, at binanggit ang tahasang paninirang puri ng isang empleyado, na maaaring makapinsala sa imahe ng kumpanya. Walang kamalay-malay si Sujong, na nasa blacklist na pala siya ng bagong direktor. Pagpasok ng bagong boss sa opisina nito, umasa si Sujong na mapapabuti na ang kanyang relasyon sa boss. Agad niya itong pinuntahan para sana ay batiin at salubungin. Ngunit hindi sinasadyang mapasukan niya si Ban Juyon, habang nagpapalit ito ng damit. Nagulat siya nang makita ang dragon tattoo sa likod nito. Bago pa man siya makasigaw, mabilis na siyang nahila ni Ban Juyon, at agad tinakpan ang kanyang bibig. Nang magkatitigan, nakilala nila ang isa't isa, at naalala ang nangyaring aksidente ng nagdaang gabi.
Inutusan siya ni Ban Juyon na kalimutan na ang nangyaring aksidente, at mariing ibinili na magpanggap na hindi sila nagkita sa labas ng kumpanya. Sunod-sunod na tumungo si Sujong, at nangakong hindi na niya babanggitin ang pangyayari kailanman. Sa kabila ng pangako ni Sujong, itinuturing pa rin ito ni Ban Juyon bilang isang malaking panganib sa kanyang seguridad. Habang nagpapakilala siya sa mga empleyado, binalaan niya si Sujong sa harap ng lahat, na hindi siya katulad ng mga naunang direktor. Kung sakali mang magkaroon ng gusot sa pagitan nila, si Sujong ang aalis sa kumpanya at hindi siya. Humanga si Chief Kwon sa malakas na presensya ni Ban Juyon sa pulong, at maingat na dinalhan siya ng isang tasa ng espresso. Ang hindi nito alam, mas gusto niya ang matatamis na inumin kaysa sa kape. Nagpapanggap lang siyang mahilig sa espresso para mapanatili ang kanyang propesyonal na imahe. Sa lunch break, nakita ni Sujong na nakatayo si Ban Juyon sa harap ng isang tindahan. Sa kagustuhang mapabuti ang kanilang relasyon, dali-dali siyang lumapit dito, para ibili ito ng tinititigan nitong chocolate milk. Dahil sa paulit-ulit na pagkahuli ni Sujong sa mga sekreto niya, itinuturing na niya itong malaking panganib sa kanya. Para matiyak na patuloy na maitago ang kanyang lihim na pagkatao, nagpasya si Ban Juyon na gumawa ng paraan, para madispatcha si Sujong. Simula noon, sinadya ni Ban Juyon na pahirapan si Sujong sa trabaho, sa pag-asang kusa itong magre-resign. Gayunpaman, napakahusay ni Sujong sa kanyang trabaho, at tagumpay na nalalampasan nito ang bawat hamon. Pagkatapos ng trabaho, nagkaroon sila ng team dinner. Pinayuhan siya ng mga kasamahan na huwag kalabanin si Ban Juyon. Bago pa man nila masabi ang totoong pagkatao ni Ban Juyon, bigla itong dumating, at sinita pa sila sa hindi nila pag-iimbita sa team dinner. Para mapabuti ang kanilang relasyon, magilas na ipinag-ihaw ng karne, at pinagsilbihan ng inumin ni Sujong si Ban Juyon. Ngunit kinalaunan, nauwi sila sa paligsahan sa pag-inom ng alak. Parehong determinado ang dalawa na huwag magpatalo. Ngunit kalaunan, ay natalo ni Sujong si Ban Juyon. Sa sobrang kalasingan ni Ban Juyon, nagpumilit itong manghingi ng chocolate milk. Nang magising kinabukasan, napansin niya ang mga mantsa ng chocolate milk sa damit niya. Nanghina siya nang maalala ang paghingi niya ng chocolate milk kay Sujong nang nagdaang gabi. Pagdating sa opisina, narinig niya ang pagkukwento ni Sujong sa mga kasamahan nito, tungkol sa mga pinagagagawa niya habang lasing siya. Nasaling ang pride niya, at nawalan ng kontrol sa sarili. Mariin niyang sinita si Sujong. Ikinumpara pa niya ito sa uod at damo, na madaling idispatcha kung gugustuhin niya. Binalaan pa niya ito na huwag masyadong maging mataas ang tingin sa sarili. Naiinsultong sinugod siya ni Sujong sa kanyang opisina, at sinigawan siya. Bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon, hinila na si Sujong ng kasamahan nito palabas. Nagbabala si Chief Kwon, na kung hindi kusang magre-resign si Sujong, maaari siyang maakusahan ng pambubuli at power tripping sa trabaho. Matapos kumalma, napagtanto ni Ban Juyon ang kanyang pagkakamali. Samantala, dinamayan si Sujong ng kasamahan, at ipinaalam sa kanya ang tunay na katauhan ni Ban Juyon, bilang nag-iisang apo ng chairman, at tagapagmana ng Yongsung Group. Nagulat si Sujong sa nalaman. Para masiguradong hindi siya matatanggal sa trabaho, nag-isip si Sujong ng mainam na plano. Kailangan niyang alamin ang mga sekreto ni Ban Juyon, para magamit laban dito, at mapigilan ito sa pagpapaalis sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, lihim na sinundan ni Sujong si Ban Juyon. Nakita niya itong pumasok sa isang public restroom na may dalang bagahe. Nang muli itong lumabas, nagulat siya nang makitang nakasuot na ito ng damit, na ang estilo ay malayong-malayo sa madalas nitong suot na business attire. Sinundan niya ito nang pumasok ito sa isang bar. Nakita niya itong masiglang nagtatatalon, at masayang nakikisabay sa rock music. Biglang nagbago ang impresyon niya dito. Kinunan niya ito ng mga larawan, at ipinadala kay Ban Juyon. Umaasa siyang magagamit niya ang mga iyon bilang bala sa kanilang negosasyon. Laking gulat niya, nang agad siyang puntahan nito sa mismong bahay niya, para kausapin siya. Nagpunta sila sa isang fast food restaurant. Natatakam na tinitigan ni Ban Juyon ang milk tea at hamburger sa mesa, ngunit pinigilan niya ang sarili para panatilihin ang kanyang imahe. Tuwirang ipinahayag niya kay Sujong, na hindi na niya ito tatargetin para paalisin, ngunit sa halip, ay ilalagay niya ito sa ilalim ng kanyang patnubay at proteksyon. Ang tanging kapalit lamang ay ang agad na pagbura nito sa mga larawan, at palaging maging handa ito sa lahat ng mga tawag niya. Dahil matagumpay na natupad niya ang kanyang misyon na masigurado ang trabaho, mabilis na nilagdaan ni Sujong ang kasunduan. Hindi nagtagal, napagtanto ni Sujong ang hirap sa pagsunod sa kasunduan nila ni Ban Juyon. Kahit nasa gitna ng pagkain, bigla siyang tatawagan ni Ban Juyon, para lang utosan ng mga walang kabuluhang gawain,
katulad na lang ng paglalagay ng mga papel sa shredding machine. Labis iyong ipinagtaka ni Sujong. Nalaman lang naman niya ang mga pribadong libangan ni Ban Juyon. Hindi naman iyon nakakapinsala, at hindi rin sapat para makapagdulot ng eskandalo, hindi tulad ng mga ginagawa ng ibang mga chaebol. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nitong ilihim ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Ban Juyon na ang ganoong mga klase ng kasiyahan, ay hindi angkop para sa isang tagapagmanang tulad niya. Katulad din iyon ng kung paano hindi maintindihan ng ibang tao, ang pagiging masyado niyang dedikado sa kanyang trabaho. Sumagot si Sujong na ganoon na talaga ang paraan ng kanyang pamumuhay. Ayon kay Ban Juyon, pareho lang sila, kaya pagtuunan na lang nila ng pansin ang trabaho. Hindi man nila maintindihan ang pananaw ng bawat isa, ngunit nagpasya silang igalang ang paraan ng pamumuhay ng bawat isa. Labis na napagod si Sujong sa mga ipinagawa sa kanya ni Ban Juyon, at sabik na inabangan ang oras ng uwian. Gayunpaman, hindi siya nito pinayagang umuwi. Isinama siya nito sa tindahan ng damit para mamili. Matapos makapili ng nagustuhan nitong damit, inutusan siya nito na isukat ang isang dress. Paglabas niya, natulala si Ban Juyon sa kanyang kagandahan. Isinama ni Ban Juyon si Sujong sa isang party para makipagkita sa isang kliyente. Nakita siya ng ilan pang mga chaebol na tulad niya. Pinag-usapan at pinagtawanan pa siya ng mga ito, dahil hindi siya marunong makisama habang nasa Amerika sila. Hindi kasi siya sumasama sa mga ito tuwing iinom ng alak, magsusugal, o may kasamang mga babae. Sinubukan pa nilang ihanap siya ng babae, ngunit mahigpit iyong tinanggihan ni Ban Juyon. Mariing sinabi niya sa mga ito, na pawang kababawan lang ang kasiyahan sa alak, kababaihan at pagsusugal. Napikon ang isa sa mga chaebol sa sinabi niya, at kinompronte siya. Samantala sa tabi ng pool, nilapitan at hinara si Sujong ng isa pang mayabang na chaebol. Hinawakan siya nito sa kamay at sinubukang hilahin. Mariing lumaban si Sujong, at malakas itong sinipa. Hindi matanggap ng chaebol ang kanyang pagtanggi, at nagbitaw ito ng mga masasakit na pang-iinsulto. Nang tangkain nitong saktan siya, dumating si Ban Juyon at pinigilan ito, pagkatapos ay itinulak sa pool. Marahang hinawakan ni Ban Juyon ang kamay ni Sujong, at inalalayan siya paalis.